Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doc Lynn. Ang pag-uusapan natin sa lesson video na ito ay yung mga pwede nyong gawing paraan or way para i-present nyo yung inyong qualitative data. Kasi commonly ang ginagamit pagka sa quantitative data, nagtitable tayo ng data natin. So ang tanong, papaano naman kung qualitative yung data na meron kami? Ano ba yung mga ways na pwede namin gamitin para ma-present namin yung aming qualitative findings? Pero ang tanong, napanood nyo na ba yung aking lesson video kung papaano kayo magkakaroon ng thematic analysis? So from the transcription to coding hanggang producing the report. Kasi hindi mag-a-apply ang lesson video na ito sa inyo kung hindi pa kayo nakakapag-thematic analysis. So yung thematic analysis, meron tayong lesson video regarding that. But ang pag-uusapan natin sa lesson video na ito, paano nyo ipe-present ang inyong qualitative findings sa loob ng inyong research paper. Kaya panoorin nyo yung mga examples na i-discuss natin. I'll give you an example of how qualitative data are presented. These are examples that you might use in your research paper. So on this research paper, ang unang ginawa ni researcher ay nagkaroon muna siya ng introduction kung ano yung ginawa niya sa kanyang research paper as to its analysis, ano ba yung mga naging basihan niya para makapag-up siya nitong mga teams na to. And then immediately, pinresent niya na yung mga teams niya. So yung mga teams na to ay based dun sa kanyang thematic analysis na ginawa. But we do not to behind kung anong ginamit na method ng researcher para ma-analyze yung kanyang data. Is it based on Braun and Clark or Colaisi method? But what is really very clear here ay na-present ni researcher yung kanyang team. So team number 1 na ay yung ito. So nilagay niya yung team 1 niya. Tapos, ang sinunod ni researcher ay sinuportahan niya yung team niya ng sinabi ng participant niya. So, particularly ito, yung sinabi ni participant 1. So, itong statement niya in small letters, ito yung sumusupport dun sa kanyang team. After that, nagkaroon siya ng isang paragraph para naman i-discuss niya kung ano yung sentiments or yung experiences ni participant number 1. So, nagkaroon siya ng discussion dyan. So, sabi niya, participant 1 seems to be disappointed about what she has lived through as both on the instance, it's clear that there are no signs of true leadership. So, yan yung base doon sa sinabi ni participant 1. Sinuportahan niya pa yung theme number 1 niya sa sinabi ni participant 2. Ito. Tapos, diniscuss niya uli, yung sinabi ni participant 2. After the theme 1, nag-discuss na siya ng theme 2. So, ito yung kanyang theme 2, on same research question. Same research question pa lang ang pinag-uusapan natin. So, meron siya ditong discussion about doon sa kanyang theme number 2. Tapos, nakita nyo dito meron siyang citation kung ano yung sinasabi niya doon sa theme. So, what does it mean, ma'am? Maaring itong participant 7, 9, and 13 ang pinagkuhanan niya nitong theme number 2 niya. Tapos, nagkaroon siya uli dito ng confirmatory statement ni participant number 13. Ganon din ni participant number 9. Okay? So, makikita nyo naman dito, yung ini-state niya dito talaga participant 7, 9, and 13. Kaya ang nilagay niyang confirmatory statement, ito yon ay yung kay participant 9 tsaka 13. Punta tayo sa team number 3 niya. So, meron na siyang team number 3 na nilagay niya dito on the same research question pa rin. So, ganun pa rin yung nilagay niya. Nagkaroon muna siya ng confirmatory statement. Yun yung inuna niya. Tapos, nagkaroon siya ng discussion. Yan. Okay? So, this is an example or one of the examples of presenting your qualitative data. Now, aside from this, nagkakaroon ka ng discussion, nagkakaroon ka ng implication, mas maganda rin at dapat nalagyan mo rin siya ng mga related literature para ma-support yung mga findings na meron ka. Lumalabas yung tinatawag natin na transferability na nakaka-relate yung iyong audience or reader dun sa iyong research paper. Magbigay pa tayo ng ibang example kung paano ipe-present ang inyong qualitative findings. Ito siya. So this is another research paper na kung saan po pwede nyo siyang sundin pag nagpe-present din kayo ng inyong qualitative research paper. So ito yung results niya. Ito yung kanyang research question. Kaya nakalagay RQ1. Hindi nga lang siya naka-interrogative statement, naka-declarative statement na siya.
Pero kung mapapansin ninyo, naglagay ng table dito yung researcher. Nagkaroon muna siya ng introduction dito. Ito yung kanyang research question. Okay? Yung research question niya, pwede nyo gawing declarative statement. Tapos nagkaroon muna siya ng introduction dito kung paano niya ipepresent yung kanyang thematic analysis. Puntahan muna natin yung sinasabi niyang table 2 bago tayo mag-discuss itong kanyang presentation ng data. Ito yung kanyang table number 2. Okay? So, ang research question niya ay tungkol sa gender-based barriers in academic leadership. Kung mapapansin nyo sa kanyang table, this is an open table kasi ito naman talaga ang ginagamit sa APA. Meron siyang teams, meron din siyang sub-teams, tapos nilagay niya yung most frequent codes kung bakit niya nakuha yung teams tsaka sub-teams. No? So, meron siya nakuha na teams. Ito yung major team niya. Tapos from that teams, nagkaroon pa siya ng sub-teams. So yung gender discrimination has something to do with this team. Tapos yung pinagkuhanan niya ng mga teams na ito ay galing dito sa kanyang mga participant na ito. Ito yung mga codes na ginamit niya after nung kanyang thematic analysis. Gender stereotypes, gender bias, societal attitude and expectation, cultural values, and traditional customs. Ito yung mga most frequent codes na nakita niya. Ito yung mga codes. Yan. Gender stereotypes, gender bias. Galing siya kay participant 9, 8. Okay. After niyang makita yung mga most frequent codes na yan, nagkaroon siya ngayon ng teams at saka sub-teams. So, ito na yung kanyang naging sub-teams, gender discrimination out of this initial code. Ito yung presentation ng kanyang teams at saka sub-teams. Yan. Okay. So, you can see it. Ngayon, ito yung kanyang interpretation ng data. Sabi niya, socio-cultural barriers at the macro level. Ito yung nilagay niya ditong una. Nasaan ba yan? Pag tinignan natin yung table, ito yun. Yung kanyang major teams. So, nag-discuss siya dito paano siya nakapag-come up ng kanyang major teams. Nagsasite din siya dito ng mga participant kung saan niya kinuha. Okay? Yung kanyang teams at yung kanyang kiniklaim. Kasi kapag merong ganito, natitrail ng reader. Totoo nga. Kasi ito yung mga taong nagsabi. Meron kang mga proof na yung mga pinagkuhanan mo ng mga ganitong statements mo ay nag-i-exist talaga. Okay? And then, nagkaroon siya ng mga confirmatory statements, katulad din ito at katulad nito. So, you can put code on your participants. Tapos nagkaroon na siya ngayon dito ng discussion ng organizational barriers or meso-level. Pag hinanap natin siya, ito yon. Okay? So, the same thing, ganoon pa rin ang ginawa niya. Nagkaroon siya ng discussion about that. Ito yung mga discussion niya. Nag-cite pa siya ng mga participants para talagang ma-emphasize niya na talagang yung mga sinasabi niya ay galing sa mga participants na iyan. Tapos, nagkaroon din siya ng mga confirmatory statements. So, this is another way again of presenting your qualitative data. Let's give another example. Okay, so this is also a research which was published, and this is how the researcher presented the themes that they have made or that they have analyzed on their qualitative data. Inuna ni researcher, nag-create siya ng table, ng overview ng themes. So at a glance, nakikita mo na kung ano yung i-discuss niya sa loob ng kanyang paper. Parang nagkaroon siya ng summary ng teams na ipepresent niya sa loob. So, meron siyang team dito, tapos nagkaroon siya ng one or two sentences to explain the overview of the team. So, sabi niya sa team niya, smartphones as valuable information resources. Tapos, nagkaroon siya ng 1 or 2 sentences na explanation per team. So, kung bibilangin natin kung ilan yung team niya, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pag binasa natin yung kanyang paper sa loob, inaasahan natin na ang ipepresent niyang teams ay 11. So, ito na nga. So, sabi niya, smartphones as valuable information sources. Ito yung kanyang team. Yan, na-present niya na. Okay, then, pag na-present yung team, syempre, kailangan mo i-explain, no? Kung bakit nangyari yung ganyang description, ano ba yung mga sinabi ng participants, ano yung na-analyze mo dun sa kanilang data. So, i-explain mo kung ba't ka nakapag-come up ng ganyang team. Second, nagkaroon siya ng team na tracking progress and raising awareness. Tignan natin kung nandito rin siya. Ayun. So, this is the second team. So, immediately, nakikita natin, nagkaroon muna siya ng parang list ng kanyang team na ipepresent, pati yung short explanation about the team, sa kanya i-discuss ito isa-isa. So, this is another way of presenting your qualitative data.
So kung mapapansin natin, ito, nagkaroon siya dito ng discussion, nagkaroon din siya dito ng confirmatory statement. Ito, yung HANA Focus Group 1 or FG1, naglagay siya ng code, no? Kung paano niya ma-identify yung kanyang participant. So, ito yung sinabi niya, naka-italicized, that's confirmatory statement. The same with this one, para ma-support niya pa. Yung sinabi niyang team na tracking progress and raising awareness, naglagay din siya ulit dito ng kanyang confirmatory statements. Tapos nagkaroon pa siya ng mga ibang discussion, kung mapapansin niyo, pero lahat ng kanyang confirmatory statements ay naka-code. Okay? So, yan, yung kanyang format, kung paano niya ipinesent yung kanyang qualitative data. So, this is the third theme, okay, as the case may be, and this is the fourth, and the same thing, kung paano niya na i-present yung kanyang qualitative data. Basta, ang inuna niya muna, gumawa siya ng table para makita ng reader yung kanyang team at saka yung summary of key points identified dun sa kanyang team. So, at a glance, naiintindihan na kaagad ng reader, ito yung team, 11 yung teams na nabuo niya, tapos, ito yung kanyang summary of key points. Ngayon po, pwede nyo gawin tong overview of teams per research question, para hindi naman malito yung inyong reader. Halimbawa, overview of teams, research question 1. So, pwede mong ilagay dyan, tapos meron kang team, tsaka yung summary of key points identified. And then, table 2, overview of teams, research question number 2, and so on and so forth. Okay? Next, we have another way of presenting your qualitative findings. So, this is another research paper. As you can see, so you have here the word findings, and then nakalagay siya dito, the major findings from the interview. Gumamit na naman siya ng table. So, kung titignan natin yung table niya, okay, ang ginawa naman niya, thematic analysis of the interview data, nilagay niya yung research question or topic, para mas maliwanagan yung magbabasa ng kanyang research paper. So, kung kanina, nagkaroon siya ng overview of teams sa research question, itong inuna niya ay yung question or topic niya. How do you perceive your overall experience as a head? Ito yung kanyang major theme, yung sagot doon. Mixed feeling about headship position. Tapos, nagkaroon siya ng mga sub-teams. Okay? So, makikita natin yan mamaya kung paano niya pinresent. So, nag-provide siya ng table for question or topics, that's the one. Tapos, nagkaroon siya ng major teams at nagkaroon siya ng sub-teams. Ma'am, po, pwede bang walang sub-teams? Major teams lang. Question, tas major teams. It depends on you. Kung makakapag-provide kayo ng sub-teams at tingin nyo, kinakailangan talagang merong sub-teams sa dami ng data na meron kayo. So, tignan natin. Mixed feelings about headship position, ito yon. Okay, so ito yung kanyang major team. Tapos, nagkaroon siya ng sub-teams. So, diniscuss niya pa rin. Headship as enjoyable experience. Ito yung kanyang sub-teams. In-italicize niya siya. Siguro, para ma-emphasize niya na ito ay sub-teams. At ang major teams ay ito. Okay, on a regular text. And then, yung kanyang sub-teams, nagkaroon na siya ng mga confirmatory statement. Ito yun. Kung mapapansin niyo sa mga format ng confirmatory statement, they are indented. So, they are inside the paper. Either they are italicized or mas smaller yung font size na meron siya. Ina-emphasize kasi etong statement na to ay galing sa participants. Yan. So, nagkaroon din siya dito ng code. HDA. Yeah. Tapos, nagsabi pa siya, other participants also perceive. Okay? Tapos, nagkaroon din siya ng confirmatory statement. And then, yung researcher continuously discuss about the major team and the sub-teams. Yan. Ito, another sub-teams to, headship as a challenging behavior. Balikan natin yung table. Makikita ba natin siya dito? Ayan. Headship as a challenging behavior. So, part pa rin siya ng sub-teams ng question number 1 or research question number 1. So, the same, nag-discuss siya, tapos nag-provide siya ng confirmatory statement. I'll repeat, kung mapapansin niyo sa lahat ng example na binigay natin, ang researchers, dinidiscuss nila at ine-emphasize nila yung confirmatory statements, either it is in italicized form, it is indented, or on small size of the font. Okay? Ito, leadership style, this is another major team na nakita natin dito sa kanyang research paper. So, pag tinignan nyo, dito siya sa research question number 2 kasi iba na yung style ng kanyang font. So, this is considered as another major team but this is on your question number 2. Ito naman, ganun din, relationship with stakeholders, this is another major team. Depende sa inyo kung paano nyo i-discuss yung inyong research paper. No? So, kung mapapansin natin, hindi niya diniscuss
isa-isa o clearly yung kanyang sub-teams, pero in-reflect niya dito sa kanyang table. Now, as a researcher, pagkatapos yung mag-create ng inyong teams or ng inyong thematic analysis, it's for you to decide kung paano nyo ipipresent yung inyong data. Yung iba naman ang ginagawa, hindi naman sila naglalagay ng table. It's just a narrative statement, putting the themes and then discussion, tapos yung confirmatory statements, yung meaning ng data, tapos naglalagay sila ng related literature. Huwag niyong kakalimutan yon. Maglagay kayo ng related literature has something to do dun sa implications na nilagay nyo sa inyong research paper. That ends our lesson video. Ngayon, pwede nyo nang ilagay sa inyong research paper ang qualitative findings na meron kayo. Paano nyo siya i-present, paano nyo siya lalagyan ng implication, at paano nyo siya lalagyan ng literature. So, napaka-importante nito kasi makikita ng panel members ninyo or yung experts kung ano ba yung naging findings ng inyong research study base sa inyong research questions. And then at the end of it, makikita rin nila kung na-answer ba yung iyong general objective or purpose, bakit ka nagkakandak ng iyong research. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Please like this video also and the other videos that we have posted in the channel. You can also write your comment in the comment section if you have questions regarding presenting your qualitative findings. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone, and see you on our next lesson video.